Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng Pasko. So habang papalapit ng Pasko, lahat ng tao ngayon, busy. Mga excited guys na bumili ng mga regalo, bumili ng mga masarap na pagkain. So, ano man ang iyong ginagawa, busy. Pero huwag mong kalimutan siyempre yung magsimba at magpuri at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya. So, ang ating Bible verse ngayon sa ikapitong araw ng simbang gabi, ang magandang balita, ayon sa Lucas chapter 1:46 to 55. Ang awit at papuri ng Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin na akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan at ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahi may takot sa kanya. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga palalong isip. Tinanggal niya sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan. Itinaas niya ang mga nasa abang kalagayan. Binasagana niya sa mabuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis niyang walang dalang anumang mga mayayaman. Tinutulungan niya ang Israelita na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabagan nito tulad tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahat nitong magpakailanman. So yun guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, actually, ito awit to, di ba? So, sa mga Pilipino, mahilig tayo guys sa awit. Di ba? Kaya kung makita mo ko, lalo na pag may mga okasyon, o kahit walang okasyon, kada linggo, may maririnig ka na nagbibideo, okay? Kumakanta mag-isa, di ba? Sa jeep, sa banyo, kung saan guys, di ba? Mahilig tayong kumanta. Kasi dito sa pagkanta na to, ay dyan natin na ilalabas ang ating mga saloobin. Masaya man yan, in love ka man, o malungkot man yan. Nakaranas ka ng hindi maganda sa iyong buhay. So lahat tayo, di ba? May mga paboritong kanta. Lalo na yung mga teenagers pa tayo guys, lalo na yung mga in love dyan. Talagang yung mga magagandang kanta ang kanilang ninanamnam, di ba? Talagang sinasa puso nila, lalo na sa kanilang mga minamahal na partners, di ba? So lahat 'yon. So dito sa ating banal na na Biblia, yung binasa natin, itong si Mama Mary guys, napuspos ng pagpupuri, di ba? Kaya nga sa awit na to, doon niya dinaan ng kanyang salubin. Actually, kanta ito sa ating simbahan, di ba? Alam naman ng lahat yan, lalo na kung katoliko ka. Sabi niya dito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu. Diba? So, ano tayo dyan, pamilyar tayo, napakaganda. Dahil masaya siya sa kanyang nangyari. Dahil nga, hindi niya akalain. Sabi niya, dakila ang nangyari sa kanya. Imagine mo, di ba? Bilang ordinaryong tao, di ba? At pinili ka ng Diyos. Kaya nga sabi niya, di ba? At tatawagin ako pinagpala sa lahat ng salin lahi. Pinagpala sa babaeng lahat. Di ba? Yan ang dinarasan natin mga Katoliko. Kasi nga naman, di ba? Sino man naman di pagpapalain na pinili ka ng Diyos na magdadala sa kanyang anak, na magliligtas sa sangkatahuhan. Di ba? Kaya sobrang saya niya.
nung matanggap niya itong balita na magdadala siya ng anak o tao, wala na ba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Mama Mary na nilingap niya ako, 'di ba? Sa aking alipin, 'di ba? Sabi niya, talagang kumbaga sa minahal siya ng Diyos. Inangat niya sa lahat ng saling lahi. Hanggang mapasa hanggang ngayon, 'di ba? Siya lang ang babaeng pinagpala sa babaeng lahat. So napakadakila ang nangyayari sa kanya. Kumbaga, 'yun ang kanyang patotoo. So ikaw guys na ngayon nakikinig sa akin, anong dakila ba ang nangyayari sa iyong buhay? Na kung iyong babalikan ang iyong buhay mula doon sa walang-wala, di ba maraming kwento niyan na mga galing sa walang-wala at ngayon ay mayayaman na sila. Yung iba, bilyonary pa. Isang halimbawa diyan, di ba, si Pacquiao, di ba, galing sa wala at siya ngayon ay bilyonary na. So marami pang mga ganong kwento. Kahit ikaw mismo guys, di ba, na nanonood sa akin ngayon, ano bang dakilang nangyari sa iyong buhay para purihin mo yung Diyos? Kung babalikan mo lahat ng mga, lalo na yung mga pagsubok na pinagdaanan mo at nalagpasan mo, hanggang ngayon nakatayo ka pa. Di ba? Dahil sa lingap ng ating Panginoong Yesus. Di ba? So, yun ang ating ilagay sa ating puso at isipan na yung mga dakilang ginawa sa atin ng ating Diyos, di ba? Ating Panginoong Yesus sa ating buhay mula dun sa walang-wala tayo. So ako guys, bilang isang ordinaryong tao, di ba? Dati naman talagang sa probinsya lang tayo, tapos kahit pa paano nung time na yon, hindi naman tayo sobrang hirap, pero naghihirap pa rin tayo. At hindi mo alam kung paano mangyayari sa buhay mo darating ng araw, di ba? Lalo na talagang ordinaryong tao ka lang naman talaga. Pero pag tinignan mo yung mga naging experience mo sa buhay, na sa katayuan mo ngayon, mas maayos. Kagaya namin guys. Hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo sobrang hirap, yung tama lang. Nakakakain tayo 3 araw, tatlong beses sa isang araw. Di ba? Kahit pa paano, nabibili mo ang gusto mo, hindi naman yung sobrang mahal, yung tama lang. At ang pinaka-the best yung napapag-aaral natin yung mga bata sa private, kahit pa paano. At hindi tayo nagugutom, nakakaras tayo. Kahit pa paano nakakatulong pa rin tayo. Kahit sa maliit na bagay lang guys, kahit konting halaga lang. Pag may lumapit sa atin, natutulungan natin, kahit konting-konti lang. So yung malaking bagay na yun. Kisa nung araw na talagang ultimo sa piso, wala kang pera sa bulsa, di ba? Ultimong pambili ng mga diaper, ng gatas, naranasan ko yan guys, nung mga anak ko maliliit pa. Talaga namang hirap ng buhay. Pero pag binalikan mo, di ba, paano mo yun nalagpasan? So ako, sa aking pakiwari, sa mismong buhay ko guys, isa sa mga bagay kaya siguro nalalagpasan namin ito. Dahil kahit pa paano guys, hindi naman tayo banal na banal. Hindi kami nakakalimot na sa Diyos. Magsimba ka, linggo-linggo, magpuri ka, magpasalamat. Ano man ang mangyari guys, di ba? Hindi naman tayo perfectong tao, nagkakamali tayo, may mga kahinahan tayo, nadutukso tayo. Maraming bagay na ganun sa ating buhay. Walang perfecto. Lahat may pagkukulang, lahat may pagkakamali. Pero yung mag-effort ka, lalo na ngayon, simbang gabi guys. Gigising ka ng maaga para pumunta sa simbahan, magpurit, magpasalamat. Okay na yun. Para sa akin yun na yung pagpapalang natanggap ko yung nagising ka guys. Di ba? Maraming gustong gumising, pero hindi na maabot ng umaga. Nawawalan na ng hininga. Kaya yun lang. Kaya pag gising mo, magpuri ka, magpasalamat sa Diyos. Napakalaking biyaya niyo. Bonus na lang sa ating mga pamilya, kagaya ko sinasabi ko sa inyo, na nasa tamang buhay lang muna tayo habang nagpapaaral pa tayo ng mga bata, habang hinuhubog pa natin sila sa kanilang magandang kinabukasan at makakatulong tayo kahit pa paano, di ba? Sabi nga siya, kahit konti lang, importante nakakatulong. So yan po ang ating nilagay sa ating isipan at hingin sa Diyos ang biyaya
di ba? At pasalamat sa kanyang mga dakilang ginawa sa ating buhay. Kaya kung ikay nanonood sa aking vlog na may matindi kang karamdaman sa financial, relasyon, o karamdaman, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. At kung ikay maniwala, magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong hingin sa kanyang pangalan, tiyak yun ay kanyang ibibigay sa tamang panahon. So tayo manalangin muli. Lord, bless niyo pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na sa buhay. Matagal ng bedridden, guys. Lord. At kung ano pa mga karamdaman na bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, yakapin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganoon din sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At sa pinasa, Lord, na kailangan namin na ultimong pamasahe, lalo na mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas. Hirap sila, Lord. Ultimong pambayad sa upa, tubig, pambili ng gamot, Lord. Sobrang hirap. Tulungan niyo po, bro. Gaya ng ginawa niyo sa ating mahal na inang Mama Mary, naging dakila ang buhay dahil sa tulong niyo. Tulungan niyo po kami lahat. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa kalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Spirit Santo. Amen. Thank you very much po.